Magandang araw, Happy New Year po sa lahat. Ito po yung pangalawang bahagi po ng ating pong pagtalakay kahapon patungkol po sa Lord's Prayer na matatagpuan natin sa in Matthew chapter 6 verses 9 to 13. Tulad nung ating napag-usapan kahapon, hinati po natin yung talata, yung pag-aaral natin sa mga talatang ito. Ito ngayon yung pangalawang bahagi. Bilang paalaala po, yung unang bahagi po ay patungkol po doon sa nung sinabi po at itinuro ng ating Panginoong Hesus na Lord's Prayer. Ang sabi po niya, Our Father in Heaven. Ibig sabihin po, pag tayo nananalangin, ay tayo nananalangin sa ating Diyos na Ama na nasa langit. Ang tanong, lahat ba pwedeng tumawag sa Panginoon, sa Diyos na Ama bilang Ama? Hindi po. Sapagkat kung sino lamang po ang tumanggap sa kanyang bugtong na anak, the only begotten Son, which is the Lord Jesus Christ, kung sino lamang po ang tumanggap sa kanya bilang personal na Panginoon at manliligtas, sila lamang po ang may karapatang magbigkas ng salitang Ama naming nasa langit. Malinaw po ba? Kailangan po suriin natin ang ating puso kapag tayo po'y nananalangin. Kung hindi pa po natin natatanggap sa ating puso si Jesucristo bilang anak ng Diyos at tayo po ay nagpasakop sa Kanya, handang sumunod sa Kanyang kalooban, hindi po natin maaring angkinin na ang Diyos na nasa langit ay ating Ama. I hope that's very clear po. Kaya po yung mahalaga po dyan, suriin natin ang ating puso at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. I'm very sure if you say and declare, Lord, gusto ko maging kabilang na iyong kaharian, gusto ko tawagin ka na aking amang nasa langit. Tulungan niyo ako, Panginoon. And I'm very sure God the Father will help you, lead you towards His Son, the Lord Jesus Christ. Yun po yung una po nun. At ang sumunod naman po natin po natalakay ay patungkol po doon sa pagkakaroon po ng paggalang sa Diyos. Sabi po, hallowed be your name. Ibig sabihin nun, mayroon po tayong malalimang pong paggalang, pagrespeto sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos natin na maaasahan po natin sa lahat po ng bagay, lalo tigit sa panahon ito, napakarami po mga hamon na ating pong pinagdaraanan. Kaya mahalaga po na malinaw po sa atin ang ating pong katayuan sa ating Panginoon at atin po siyang iginagalang at ibinigay po natin siya ng karangalan sa pamamagitan po ng ating buhay na naaayon sa kanyang salita. At ang sumunod naman po na napakahalagang bahagi ng panalangin itunod sa atin ng ating Panginoong Hesus ay yung kanyang kalooban. Sabi po rito, your will be done. Ibig sabihin po nun, ang iyong kalooban, iyong naisin sa lupa katulad din po ng nasa langit. Kaya mahalaga po that when we pray not for our own personal aggrandizement, we pray not for our own personal satisfaction, but we pray for the purposes of God to be accomplished in our lives. So ibig sabihin po nun, yung loobin po ng Panginoon, ang una nating sinasaliksik at ina-align po natin yung ating pong naisin, yung ating pong mga desires, yung ating pong mga pangarap doon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya napakaganda po. Ngayon po, tutungo na po tayo sa sumunod na bahagi po ng ating pong talakayin. At ito naman po ay hango mula sa talata 11. Ang sabi po rito ay, give us this day our daily bread. Ano pong ibig sabihin po noon? Ang ibig sabihin po noon, yung ating pong patuloy na pagdepende sa ating Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi lamang po sa ating pong material na pangangailangan, subalit higit sa lahat po sa spiritual na pangangailangan. Kaya nga po dito po, ipinapakita ng Panginoong Hesus na kinakailangan po araw-araw po tayong nananalangin, araw-araw tayong umaasa, araw-araw tayong nakikipagniig sa Kanya upang sa gayon ay tutugunin po niya lahat po ng ating pangangailangan. Kaya po marami po mga talatang magpapatunay kung gaano po ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin na kung saan po ikinumpara niya po tayo sa mga ibon na kung saan ang mga ibon naman hindi naman po naghahanap buhay. Pero wala pong ibon naghiikahos. Lahat po sila ay binibigyan ng ating Panginoon ng lahat ng kanilang pangangailangan. How much more? Tayo po'y nilikha ng Panginoon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang image. Napakahalaga po tayo sa ating Panginoon, di po ba? Kaya nga po, pinadala pa po niya yung kanyang bugtong na anak upang tayo po ay magkaroon po ng reconciliation sa kanya. Kaya ganun po ang tunay ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Kaya po, mahalaga po na tayo magtitiwala sa Kanya. Sa sumunod naman po na talata 12,
Ang sabi po ay, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Ano pong ibig pong sabihin po noon? Ang kahalagahan po ng pagpapatawad po natin sa lahat ng mga tao na maaring nagkasala po sa atin. Sapagkat hindi naman po tayo perfecto, di po ba? Lahat po tayo ay may mga gusot, lahat po tayo ay may mga pagkakamali, lahat po tayo may mga pagkukulang. Kaya po pagka tayo po ay nagkasala, antimano po humingi po tayo ng kapatawaran. At lalo tigit po kapag may lumapit po sa atin na humihingi ng kapatawaran, huwag po tayo mag-alinlangan. We have to forgive them for whatever sins or wrong they have done against us. Sapagkat ganun din po yung sabi po ng Panginoon. No? Hindi po tayo maaaring papatawarin ng ating Diyos na Ama ng ating kasalanan kung tayo po ay hindi din po marunong magpatawad ng ating kapwa. So napakahalaga po yun. Kailangan suriin po natin po yung ating puso. Kung mayroon po tayong hindi pa po napapatawad. Minsan po, mayroon po iba sa atin po talagang taon ang mga lumipas. No? May mga sama ng loob na hindi po napapatawad. Kapatid, kaibigan, mahalaga po na atin po niyang i-release sa ating Panginoon. At patawarin po natin ang mga taong yaon. Maalala ko po nung sa aking personal po na buhay, nung mga ilang taon na nakalilipas, meron po akong naengkwentro na isang mama po at talagang sa walang kadahilanan, pinagalitan niya ako ng pinagalitan. Ang dami niya mga sinabing mga bagay na talagang napakasakit sa aking puso. Pero nagpapasalamat ako sa grasya ng Panginoon. Bakit po? Kasi po binigyan po ako ng Panginoon ng kanyang pong gabay upang mapatawad po ang tao ito. Kaya po kahit na po maraming taon na po nakalilipas ay pag naalaala ko po yung kanilang pamilya, talaga ipinapanalangin ko sila sa Panginoon. I kept on praying for them. Kahit na po hindi na po na kami nakikita at wala na po kaming pag-uusap, ika nga. But deep in my heart, God has given me the grace to forgive this person. Patawarin siya sa kanyang ginawa at tuloy na nananalangin sapagkat kaya lamang po na ito yung kanyang mga ginawa sapagkat hindi niya po naranasan ang saving grace na nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Kaya yun po yung ating pong panalangin. Kaya ang sumunod naman po dito na mapapansin po natin sa talata 13, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ito po yung kahalagahan po ng patuloy tayong lumalapit sa Panginoon at humihingi ng kanyang paggabay, humihingi ng kanyang pagkilos sapagkat alam naman po natin sa ating pong paligid, napakarami po mga tukso, napakarami po mga bagay na maaari po mag-aalis sa atin mula doon sa presensya ng ating Panginoon. Kaya nga po dapat maging maingat po tayo at maging discerning, ika nga, sapagkat pag may mga pagkakataon na tayo po ay masasadlak sa kasalanan, kailangan agad humihingi tayo ng tulong sa Panginoon, no? Sapagkat siya lamang po ang makapagbibigay sa atin ng ating po kalakasan na kinakailang upang sa gayon ay mapagtagumpayan po natin yung mga tukso na ito, yung mga pagsubok na ito at tayo maging matagumpay sa mga bagay na ito. Di po ba? Kaya maalala ko po yung kwento ni Joseph. Ano po, kung inyo pong maalala, yung asawa po ni Potiphar, talaga pong tinutukso po siya, no? Araw-araw at gabi, talagang kung may mga pagkakataon, talagang hinihikayat siya na makisiping sa asawa ni Potiphar. Pero ano pong ginawa ni Joseph? Ang ginawa po ni Joseph, hindi po siya nakipagtalo, hindi po siya nakipag-argue. Ang sa kanya lang sabi lang po, how can I sin against God? Ano po yung kanyang ginawa? Ang tumakas mula sa presensya ng asawa ni Potiphar, kaya po siya nagkatagumpay doon sa bahaging iyon. Kaya yun po yung ating pong gagawin. Subalit napakahalaga po palagian na tayo po ay humihingi ng tulong sa ating Panginoon, ng gabay sa Kanya upang sa gayon ay mapagtagumpayan natin yung mga bagay na ito na ating maengkwentro maaring sa taong ito ng 2025. So in other words, let me summarize yung ating pinag-usapan sa araw na ito. Napakahalaga na tayo po ay patuloy na umasa sa ating Panginoon. Tayo po ay mag-depend sa Kanya sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Mahalaga po na tayo po ay magkaroon po ng mapagpatawad na puso. Sino man mga taong nagkasala sa atin, patawarin po natin. Maging yung mga tao na talagang karumal-dumal yung kanilang ginawa, patawarin pa rin po natin para upang sa gayon ay maging maluwag po yung ating mga puso pag tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon at higit sa lahat sa mga bagay-bagay na mga ating maengkwentro sa taong ito,
mga iba't ibang mga pagsubok, mga iba't ibang mga tukso na ating kaharapin, humingi po tayo ng tulong at gabay mula sa ating Panginoon sapagkat natitiyak ko hindi niya po tayo pababayaan, hindi niya po tayo iiwanan. Nangako po ang Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Yan po yung pangako ng Panginoon na maaari nating mapanghawakan sapagkat pag tayo po patuloy lamang po na dumidikit, no, patuloy tayo nakikipagniig sa Panginoon, tiyak po hindi niya po tayo pababayaan. We can always depend on God because our God is a faithful God. Our God never fails. He is the same yesterday, today, and forever. Tayo'y manalangin. Maraming salamat o Diyos sa inyo pong paalaala muli sa amin kung saan, Ama, kami po ay patuloy lamang po na umasa sa inyo. Patuloy po kami magtiwala sa inyo, Panginoon. Kayo po ang tutugon ng lahat ng aming mga pangailangan sa pang-araw-araw sa buong taon ng 2025. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sapagkat kayo po ang nagbibigay din po sa amin ng grasya upang mapapatawad namin, Ama, ang lahat po na nagkasala sa amin. Ganoon din po, Panginoon o Diyos, humihingi kami patuloy ng kapatawaran sa lahat ng aming pong mga nagawang kasalanan sapagkat tunay nga you are never done with us yet. We are being transformed from glory to glory. Maraming salamat o Diyos. Panginoon, higit sa lahat, hinihiling po namin ang iyong pagkilos, ay iyong gabay sa mga bawat tukso ng buhay na aming pong mararanasan, sa bawat mga pagsubok na aming pong maengkwentro, Panginoon. Ama, alam namin na hindi po namin makakayanan ang lahat ng mga bagay na ito maliban na lamang kung kayo po ang kumilos sa aming pong mga puso at kayo po ang magbibigay po sa amin ng inyong pong gabay sa pamamagitan po ng inyong banal na espiritu. Patuloy, Panginoon, hinihiling po namin sa aming pong personal devotional time. Panginoon, kami po ay maging consistent. Kami po ay patuloy lamang po na magkaroon po ng panahon na pagpapanalangin, magkaroon po ng panahon na personal na pagsamba sa inyo, magkaroon po ng panahon ng personal na pagnilay-nilay po na iyong salita at higit sa lahat, sa bawat bagay po na inyo pong ipag-uutos sa amin, tulungan niyo po kami na kami po ay agad natatalima sapagkat alam namin, Panginoon, ito po ay magbibigay po ng kaluguran sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pasasalamat, O Diyos, ay aming ibinabalik sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen.